Grace, may mga kalsada ba dyan sa Cordillera ang hindi madaanan ngayon matapos ang pananalasan ng bagyo? Ella, magandang tanghali. Sa ngayon nga ay maraming mga kalsada dito sa Cordillera Administrative Region ang hindi pa rin madaanan dahil nga sa kaliwat kanan na mga pagguho ng lupa at rock slide. Hindi pa rin madaanan ang Nueva Vizcaya Ifugao Mountain Province boundary dahil sa soil collapse, maging ang Banawe, Mayuyaw, Alfonso Lista, Isabela Boundary Road, ang Barlig Natunin Road sa Mountain Province, ang Mountain Province boundary Kalanan, Pinokpok, Abot Road, ang Kalinga Abra Road, Balbalan, Pinokpok Road at Lubwagan Batong Bahay, Abra Boundary Road sa Kalinga Province. At sa Apayao, Kalanasan, Ilocos Norte Road naman ay dahil naman sa pag-apaw ng tubig sa Detour Road papuntang Tanglagan Bridge Construction Project. Ang ilang kalsada naman ay one-lane passable at kasalukuyan ngayon ang isinasagawang clearing operations ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways Cordillera. Samantala, dahil sa naitalang pagguho ng lupa, isang transit mixer truck at isang motorsiklo ang natabunan ng lupa sa sitio Kichay sa Barangay Mainit, Bontoc, Mountain Province. Patuloy naman ngayon ang isinasagawang pag-aayos ng mga kawani ng Isabela Electric Cooperative sa mga linya ng kuryente sa lalawigan ng Isabela matapos ang pananalasan ng Bagyong Christine. Ayon sa kooperatiba, patuloy ang kanilang operasyon upang magkaroon na ng kuryente ang 36 na barangay sa Forest Region ng Cauayan City, Angadanan, San Gregorio o San Guillermo at Luna. Sa Isabela pa rin maaari nang madaanan ang Buyon Bridge sa Cauayan City ngayong umaga. Ito ay base sa datos ng BGD Command Center kaninang alas 6 ng umaga. Subalit nananatiling hindi passable ang Sipat Bridge na kumukonekta sa poblasyon area at mga lugar sa Forest Region. Gayon din ang Patpatan Bridge sa West Tabakal, subalit maaaring dumaan ang Research Barangay Minante 1 bilang alternatibong ruta. Samantala, not passable pa rin ang Alicaucao Bridge na nasa 45.20 meters above sea level na ang level ng tubig. Maging ang tulay ng Pangulo sa Barangay Turayong, Gapal Bridge at De Vera Bridge. Samantala, dito naman sa Baguio City ay tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang clearing operations ng Baguio City Police Office at City Engineering Office dahil sa natumbang punong kahoy sa Barangay Ferdinand na sa ngayon ay cleared na at maaari nang dumaan ang mga motorista. Agad din na nirespondihan ng City Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police ang naitalang pagguho ng lupa sa Purok 4 Victoria Village sa Barangay Quezon Hill, Baguio City. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang clearing operation sa iba't ibang lugar sa lungsod na may mga natumbang puno at mga pagkahulog ng malalaking bato sa ilang kalsada sa lungsod. Ella, sa ngayon dito sa Baguio City ay nakararanas pa rin tayo ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan na may malakas na hangin mula magdamag, kaya naman inaasahan natin yung mga bumabiyahe, yung mga motorista na aakyat ng Baguio, pupunta ng Mountain Province ay kailangan pa rin ng doble ingat dahil nga nitong kaliwat kanan na mga pagguho ng lupa at rock slide. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero.